Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines! Good morning po sa inyong lahat. Ayan, incubator naman po ang ipapakita ko po sa inyo ngayon. Pero bago ko po ituloy ang videong ito, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nagtiwala po sa akin at sa akin po sila kumuha ng incubator kay Sir Marlo at kay Ma'am na asawa po nila. Thank you po at sa tiwala po ninyo na sa akin po kayo nagpagawa ng incubator at kay Boss Raymond na sa uncle niyang nasa USA din po. 500 setter at 500 hatcher. Thank you po. May tips lang po ako sa mga baguhan pa lang po na magpapapisa sa sarili po nilang incubator. Tulad din po yan ng ating pag-aalaga o pagpa-priming ng ating mga materyales na gagamitin. Ganyan din po kung gaano po natin inihahanda ang ating mga materyales, ganun din po sana ang paghahanda natin sa ating mga incubator. Dahil minsan po may nakakwentuhan po ako na isasalang na raw po nila yung kanilang mga itlog. Meron po silang target date na pagpapapisa ng kanilang mga itlog. Pero hindi po nila na nakuha yung kanilang target date kasi po hindi po nila napapisa yung itlog. Dahil po nung isasalang na po nila, isi-switch na po nila yung incubator nila, na na sira daw po yung kanilang flag or yung wire ng kanilang incubator. Kaya po, ang tips ko lang po para maiwasan po natin yun, siguraduhin po natin mas siguro 1 month or 3 weeks, 2 weeks, basta po bago po tayo magsalang ng itlog, at least nag-work po yung ating incubator dahil mahalaga din po yan. Katulad po nila, reason hindi po sila nakapagpalabas ng early bird nila dahil pinagawa pa po nila yung kanilang incubator. Ayan po, sa amin po pag nag-order po kayo ng incubator, 1 year warranty at yearly po na kinakalibrate yung ating incubator. Ayan, kaya po sana hindi rin po sana mangyari sa atin yung ganon. Kailangan po inire-ready po natin yung ating mga incubator ano po para maiwasan po yung aberya pagka po magpapapisa na po tayo. Sa amin din po, sa practice po namin, sa amin lang naman po yun, one day po na nakaswitch na po yung incubator bago po kami magsalang ng itlog. Para sa amin lang din naman po yun. Ayan. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano. Basta at least nag-work po yung incubator po ninyo. Ito po yung pinakamaliit na incubator po namin, 8084. Yan, pang personal. Pero nung nag-start po ako sa incubator, 160 po yung incubator na gamit. So, nabitin po ako. Kaya po, yun, kaya po makikita po ninyo, medyo marami. Personal po namin ginagamit yan. Yan, mayroong 1,000, yung isa 500. Pero ito, order po ito ni Sir ng USA. Ayan. Yung aming incubator po, mayroong automatic po, pwede nyo siyang i-manual. Yan, nagsiswing po every 2 hours. Yan po. Ilalagyan ng itlog, 84 pieces ang mailalagay niyo dyan. Ayan. Automatic na rin po yan. Meron po siyang digital thermostat. Nakikita nyo po dyan. Meron po siyang ilaw. Ayan. Ang kinuha po ni Sir, magkahiwalay po ang kanilang setter sa hatcher. Ayan. Maganda po yun. Para sa akin lang din po, maganda po yung magkahiwalay ang setter sa hatcher. Kasi po, pagka po sa hatcher na, medyo sabihin na natin na medyo maruming yung tulad ng maraming mga feathers na nalalaglag, lumilipad. Minsan may chance na pumunta sa mga itlog po yun, no? Pero para at least malinis, ayan, hiniwalay po namin yung hatcher sa setter. Pero depende rin po yan sa gusto po ninyong ipagawa. Pwede rin naman pong pagsamahin si setter at si hatcher. Yun lang pong sinasabi ko na para sa akin po, mas gusto ko po yung nakahiwalay ang setter sa hatcher. Yung hatcher po, dito po natin nilalagay yung itlog pagka po
napipisa na. Tapos dito naman po yung setter ng 17 days. Ayan. May kanya-kanyang takip din po para iwas po na maghalo-halo po yung ating mga bloodlines. May nakukuha po kasi tayo na minsan po wala pong takip, pero mas maganda pong design yung may takip po yung tray nila sa hatcher. Para yun po, iwas pong magkahalo-halo yung ating mga bloodline. Kasi minsan lumulundag yung mga sisiw, ang bilis na rin po nila Ang bilis na rin po nilang makapunta sa kabilang tray. Ito po 1,000 setter. Yan, personal rin po namin yan. Kina-calibrate po yan yearly. 1-year warranty. Kaya po sa mga gusto pong mag-order, ayan, pwede po kayong mag-message po sa akin, dyan sa aking number. Ulitin ko po yung number ko, 0947-871-9712. Maraming salamat na naman po sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa Cheryl Lumboy. At gusto ko lang pong i-shout out yung mga nakakuha ng materyales sa atin kahapon. Kay Laiko, kay Sir Mario, kay Sir Hondrado, at kay Sir Bernie C. ng San Carlos City, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po. Thank you!